Sky Broadband. Ito yung internet service na napakatagal ko nang ginagamit. At nung nagkaroon ng partnership si Sky at Converge, in-upgrade din nila yung mga services ng mga Sky subscriber to fiber internet. Ang tanong, okay ba? Welcome sa Network Enthusiast PH at sa ating video ay papakita ko sa inyo yung mga pagbabago at naging experience ko gamit ang bagong internet service ng dating Sky Broadband na ngayon ay Sky Fiber. Bago tayo magsimula, ang video na ito ay hindi sponsored at ang mga sasabihin ko dito ay base sa experience ko gamit ang internet connection na ito. Nga pala, kung gusto nyo makita yung announcement nila about this partnership, nilagay ko yung link sa video description. So katulad ng sabi ko kanina, ito ay in-upgrade nila mula cable internet papuntang fiber internet connection. Pero yung service nga pala namin ay may kasamang cable TV kasi yung original subscription ko kay Sky ay both TV and internet service. Kaya nung in-upgrade nila ito nung isang taon, sinama din nila yung TV sa pag-upgrade. Kaya yung dating cable internet ko ay IPTV na at gumagana through internet connection. Free din yung pag-upgrade nila sa TV at internet ko at wala akong kahit isang binayaran. Bago nila ito in-upgrade ay kinontak ako ni Sky through email kung may babaguhin ako sa aking internet at TV service. Pero niretain ko pa rin yung original kong subscription. Guys, ito nga pala yung TV box na ipinalit nila sa aking cable TV box at ito ay gumagana lang pag nakakonect through internet. Kaya nitong sumagap ng Wi-Fi or pwede din through wired LAN connection. Meron din itong apps like YouTube at iba pa. Pero hindi tayo masyadong magfo-focus dito dahil yung ating i-feature sa ating channel ay ang kanilang internet service. At ito naman yung modem router combo. At kung mapapansin nyo, lalo na sa mga nakagamit na ng service ni Converge, kamukhang kamukha ito ng router na pinoprovide ni Converge. Ang kaibahan nga lang, yung sticker na kinabit nila sa taas ay may label ni Sky. At wall mountable din ito like yung Converge router para sa gusto itong i-deploy sa pader. Yung modem router combo rin na ito ay may dalawang Wi-Fi bands which is yung 2 GHz at 5 GHz. And meron din itong 4 na LAN ports sa likod. Pagdating sa web UI nito, ma-access mo ito sa IP na 192.168.100.1 and yung credentials para makalogin ay nasa ilalim ng Wi-Fi router. Once na nakalogin na kayo, kapansin-pansin din yung logo ni Huawei sa web UI nito at may diagram ng inyong network. Malinis din yung layout ng mga options dito. Meron siyang mga basic features sa router na ito, pero yung mga nag-standout sa akin na feature nito ay ang mga one-click diagnostic para ma-check yung possible issues ng inyong connection, Wi-Fi MAC filtering para ma-block yung mga device na ayaw mong kumonek sa router mo, at automatic Wi-Fi shutdown kung gusto mong automatikong mamatay yung Wi-Fi sa time na i-specify nyo. Yun nga lang wala siyang bridge mode para sa mga gustong magkabit ng third-party router. Pagdating sa performance, ito po yung kanyang speed test through 2 GHz Wi-Fi band. At ito naman po yung result sa 5 GHz Wi-Fi band. Ang speed test na ito ay ginawa natin within 20 feet mula sa modem router combo ni Sky. Nagustuhan ko talaga yung napakababang ping at mataas na download at upload speed. At dahil content creator din ako, napakalaking tulong sa akin yung mataas na upload speed dahil mas napapadali yung pag-upload ko ng videos sa YouTube. Compared nung Sky Broadband pa kami, na download lang yung mabilis at hindi yung upload. Okay din to sa asawa ko na nag-work from home dahil hindi siya nagkaka-issue sa mga voice calls niya. Salamat na din sa mababang ping. Sa mga cons naman, hindi ko nagustuhan yung kawalan ng bridge mode dahil nga ako ay nagamit ng third-party router para ma-enhance yung aking home network. Ang bridge mode nga pala ay nagdi-disable ng router features ng modem Wi-Fi combo at nagiging source na lang ito ng internet connection. Hindi rin pala pwedeng i-repeater mode ang router na ito, pero kung may alam kayong way kung paano ito gawin, please let me know sa comment section. Nung umpisa din kinabit itong internet service namin ay nagkaroon ng pagbagal sa internet na kailangan kong i-restart yung router. Pero kalaunan ay nawala din yung mga slowdown. Lastly, dahil Converge ang bagong provider ng fiber connection ni Sky, kung mabagal ang internet connection ni Converge sa area nyo, ay posible rin na mabagal ang magiging performance ng Sky Fiber nyo.
Overall, okay na rin sa akin yung naganap na upgrade dahil bukod sa mas mabilis yung upload, mas malaki na rin yung speed nito compared sa dati. Kasi nagre-range lang ng 100 Mbps download yung speed namin, ngayon ay mas mataas na. Yun nga rin pala yung binabayaran kong promo ever since na in-upgrade nila yung services ko, which is 1,599 pesos per month. At katulad ng sabi ko kanina, kung okay ang Converge sa area nyo, ay tiyak na okay din tong Sky Fiber. Dahil iisa lang naman yung ginagamit nilang network, which is yung kay Converge. So kung nagbabala ka magpakabit ng Sky Fiber, mag-Converge ka na lang. Unless gusto mong magpakabit ng TV service. Sa mga naka-Sky Fiber dyan, anong naging experience nyo gamit ang internet service na ito? Comment nyo naman sa ibaba. Nga pala, huwag nyong kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-click yung bell icon dahil malaking tulong yon para masuportahan yung channel natin. Salamat sa panonood.